Hindi patungong mansyon ang tinatahak na sasakyan kundi sa ibang direksyon. Sa kanya lang napansin ang lugar na huminto sila. Nasa daungan sila. Anong gagawin natin dito? Kinabahan agad siya. Bakit imbes sa bahay na siya dito ay dito siya dinala? Dumaan ang dili nito sa ibabang lalabi at iritadong binilingan siya. Mas mabuti bang iniwan na lang kita sa club at makipagsayaw sa mga lalaking lalapit sa doon? Is it the better way ha, Serena? Biglang dumako ang mata nito sa suot niya. Napamura ito. Nang tignan niya ang sarili, nalaman niyang halos lumawanang ang dibdib niya. Nag-init ang pisngi niya at agad niyang inayos ang tela sa bandang dibdib. Napansin niya pa ang pagigting ng panga nito habang hawak-hawak ang manibela. Hindi na siya nito halos matingnan at mukhang tensonado. Panay ang pagdila sa ibabang labi at paglunok nito. Panay din ang galaw ng Adam's apple. I have a shirt at the back. Wear it instead. May iritasyon pati sa boses nito. Tahimik siyang tumangot-umangat para lumuhod sa upuan para harapin ang backseat. Hindi niya namamalayan umaangat na rin ang telang ng damit niya dahil sa pagyoko para kunin ang gamit sa likod. Kaya ngayon kita ni Enzo ang panty niya. Na makuha niya na ang shirt na batakon tingin niya dito at nalaman niyang nakatitig na pala to sa kanya. Wear your shirt while I can still hold myself, Serena. May paghihirap sa boses nito. Nagtataka siya ng sundan to ng tingin na bumaba. Nalilito pa rin siya habang nagsusuot ng shirt nito. It is a plain maroon shirt. Nagpapasalamat siya at tatatabunan nito ang damit niya. Sa laki ng katawan ni Enzo, nagmumukhang whole dress sa kanya ang suot na shirt. May mga nakakonvoy na tauhan si Enzo. Na makababa ito, bumaba na rin pati ang mga tauhan nito mula sa dalawang sasakyang kasunod nila. Sinama lang pala siya nito dahil ayaw nitong iwan siya sa club. Wala rin naman siyang ibang gagawin doon maliban sa magkalat ng maling impormasyon. Nang makababa na siya, medyo komportable na siya sa suot. Agad bumungad sa harapan niya ang dagat, ang mga yate sa unahan, ang daungan. Bakit kaya sila nandito? Napasingap siya na maramdaman ng kamay ni Enzo sa balikat niya at kinabig siya papalapit dito. Tsaka bumaba ang mukha nito sa tenga niya para bumulong. Iwasan mo si Carrie sa sunod. Bumuntong hininga siya at lumango. Mukhang alam na ni Enzo ang lahat ng mga kalokong ginagawa ng babaeng iyon. Pumayag lang naman siya dahil natakot siya sa banta nito. Ako lang ba siya sa mansyon na iyon? Nandun lang siya dahil anak siya at pilit sinisiksik ang sarili doon. Wala siyang laban kapag hinamak siya ng kahit na sino sa mansyon. Nalaman niyang isa sa yata nandoon ay sasakyan nila ngayon. Isang tauhan ang agad sumalubong para formal na bumati. May kalakihan ng sasakyan. Nasa isa na si Asmodeus Rojo, sir. Imporma ng isa sa tauhan. Just make sure na makarating tayo on time. Mainipin ang taong yon. Copy that, sir. Abala siya sa pagtingin-tingin sa kabuuan ng yate. Pinili niyang umupo sa lounge habang abala si Enzo sa katawag nito. Si Athena siguro ang kausap ngayon. Bakit niya iniisip kung sinong katawagan nito? Hindi niya na dapat concern pa yon. At isa pa dapat lang nitong kausapin ng nobya nito. Siguro nag-aalala lang din yon kay Enzo. Bumaling ito sa kanya. Nakakunot ang noo nitong nakatitig sa kanya. Siya na nagbawi ng tingin dahil siya ang nailang. You have to eat first before we get there. Anito sa seryosong boses nang makalapit sa kanya. Ikaw, hindi ka kakain? Pinagmasdan muna siya nito habang nanatili ang kaseryosohan sa mukha. Sasabayan kitang kumain. You decide for our food. Anito. Nagtipa sa cellphone bago binigay sa kanya at tumambad sa kanyang online menu. May magluluto nun sa mismong yacht dahil merong personal cook doon. Ngalingalin niyang kinuha dito ang phone nito. Di pa man siya nakakapag-scroll, biglang nag-vibrate iyon. At agad tumatak ang pangalan ni Athena sa screen. Asiwa tuloy siya ng tingnan si Enzo. Si Athena tumatawag. He is playing his lips. Nakatitig naman to sa kanya. Naging hobby niya nito ang paninitig. Cancel it. Bale wala nitong sagot. Pero baka importante, Enzo. Cancel the call, Serena, and choose any food in there. Tamad nitong apela. Napalunok siya at ngalingaling iniswipe ang tawag para makancel. Siya namang pag-back sa main menu ng phone at bumulaga sa kanyang picture na ginamit ito sa phone. Iyon ang picture nilang dalawa. Ang kauna-unahang picture nila ni Enzo nung bigyan siya nito ng cellphone. Naguguluhan siya. Bakit yun ang ginamit itong background picture sa phone nito? Eh hindi ba dapat si Athena? Kunot noong bumaling siya kay Enzo. Bakas ang kalituhan sa mga mata niya. Pakibalik ulit sa food menu, Enzo. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo lang ito nag-explain kung bakit picture nilang dalawa ang gamit ito sa phone nito. Sa isang mabilis na galaw ng kamay na ibalik agad nito ang phone sa kanya at nakabalandra na ulit ang mga pagkain.
Wala sa sariling tumingin-tingin sa doon. Ngunit naipan sa isipan niyang sa nakita niyang picture ngayon lang. Hindi niya pa rin iyon mapagbigyan ng kasagutan. At hindi rin ito binayo pa sa kanya ang cellphone nito. Siya ang may hawak niya hanggang sa makarating sila ng isla. Panay ang ring ng phone nito. Kinakabahan siya habang nasa loob siya ng cabin. Nagbibihis siya at di makapag-concentrate sa ginagawa. And as expected, si Athena na naman ang tumawag. Di siya makapirme dahil sa guilt na nararamdaman. Kaya kalaunan sinagot niya. Oh my God, Enzo. Ang tagal mo namang sinagot. Are you okay? Where are you now? Hindi mo man lang ako inintay sa club. Umalis ka na raw? May lambeng sa boses ni Athena. Kahit dinadad man ni Enzo ang tawag nito, hindi nagagalit. O baka pagdating lang talaga kay Enzo ay napakahaba ng pasensya nitong si Athena. Wala si Enzo dito. Mga ilang segundo pang lumipas bago to nakapagsalita. Who the hell are you? Parang mabibingi siya sa sigaw nito. Bakit mo pinapakilaman ng cellphone niya? Are you his assistant? Ilang beses ko bang sinabi na bawal ang babaeng tauhan? Ako to, si Serena, Ma'am Athena. You whore? Bakit magkasama kayo? Parang may nagbarang kung ano sa lalamunan niya nang marinig ang itinawag ito sa kanya. Napayoko siya at natahimik. Is this part of your slutty tactics? Ikaw nang humahawak ng phone niya ngayon. You're just a baby maker. Ibibigay ko po ang cellphone sa kanya, ma'am. Wag po kayo mag-alala. Binaba niya ang phone pero hindi niya pinatay. Ayaw niya na lang na marinig pa ang iba pang pang-iinsultong lalabas sa bibig ni Athena. Tahimik siyang lumabas ng cabin. Naabutan si Enzo sa ark ng yacht. Nakatayo doon. Naghihintay makalabas siya para sabay silang bumaba sa ramp. Tinaas niya ang phone dito. May lamig sa mata nito nang tingnan siya. Si Athena, sinagot ko ang tawag niya. Kausapin mo. Tinanggap nito ang phone pero ito mismo nagpatay ng tawag. Kuyom ang kamao niya. Binalik din agad nito sa kanya ang phone nito. Sa'yo na lang, tanggi niya. Bakit kailangan siya ang tagahawak ng phone nito? You can use the camera tomorrow. Naalala niya naman tuloy ang picture nila sa phone nito. Pwede bang pakitanggal ang picture ko sa phone mo, Enzo? Sumeryosong aura nito habang nakatitig sa kanya. Iniestima ang emosyon ng kanyang mukha. What for? Kumunot ang noon niya. Basta. The picture was fine. Iritado siyang tumitig dito. Hindi ba nito makuha ang gusto niya? May girlfriend to pero silang dalawang nakadisplay sa phone nito. Pinaglalaroan naman ba siya nito? Hindi lang siya, pati na ang mismong girlfriend nito. Hindi niya alam kung ano na naman ang mga plano nito pero siya ang naiipit dito. Siya na naman ang pag-iinitan ni Athena at baka pahirapan pa siya sa mansyon kapag nagkataon. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang ma-involve sa kahit na sino. Nandoon lang siya dahil sa anak niya. Gusto niya na lang ng katahimikan. May karapatan naman siguro kung ipagtanggol. Sa iyo yon, akin yon. Tumiim ang bagang nito. Aside from that, any other reasons? Bakit di mo nalang burahin? Saglit na natili ang mga mata nito sa kanya. Tila minimemore ang bawat sulok ng kanyang mukha. No! Yun lang at tumalikod na ito. Mas lalo siyang nainis at tinarangan ito. May lamig sa mga mata nito nang tingnan siya. Dahil magagalit si Athena sa akin. Siya ang girlfriend mo. Kaya bakit dinadamay mo ako dito? Ano bang plano mo? Huwag mo naman akong hilahin sa ganong sitwasyon. Gusto ko ng katahimikan. Alam mong gulong maibibigay niyan. Please, kung ano man ang plano mo, huwag mo naman akong isasali. Hayaan mo na akong tahimik na makasama ang anak ko. Gusto niyang maiyak sa harapan nito. Wala siyang laban kay Athena at paniguradong hahayaan lang siya ni Enzo kapag nadehado na siya. Alam na nito wala siyang maibubuga. Ang gusto mong babae ang ilagay mo sa phone mo. Please? Aniya na ngayon na kayo ko. Ilang segundong katahimikan ang bumalot bago to nagsalita. Yeah, I did. That's why you're now seeing your face on my phone, Serena. Tura lang napaangat siya ng tingin sa mukha nito. Hindi agad na proseso ng utak niya ang sinabi ni Enzo. Nakatanaw siya sa unahan. Nakaupo sa telang dala niya mula sa mansyon. The salty air gives calmness. Inayaan niyang buhok na guluhin ng hangin. Parang ang bilis ng oras. Ngayon, unti-unti na nagpapakita ang araw sa silangan. Mag-isa siya sa dalampasigan, malayo sa malaking bahay, na nag-iisang nakatayo sa pribadong isa na yon. White sands, crystal clear water, silence. Dapat nakaka-relax. Pero magulo ang utak niya. Nakita niya eh. Yung sinar ni Athena at Enzo sa kitchen ng mansyon nito. Hindi na wala sa utak niya iyon. Tapos sasabihin nito, gusto siya nito. Gusto at may girlfriend nito? Parang gusto niyang pagtawanan iyon at saka bakit iniisip niya yon?
Wala dapat siyang pakialam kung gusto siya nito o hindi. Hindi na dapat to big deal sa kanya. Inahalikan nito si Athena habang sinasabi nito na gusto siya nito at ibang babae nakadisplay sa cellphone nito. Nababalo ng lalaking yun. Kausap ito si Asmodeus Rojo, ang katagpo nito sa islang iyon. Pwede naman siyang umuwi na. Iniisip niyang anak niya, baka hinahanap na siya, pero kailangan niya maghintay doon hanggang sa magdesisyon si Enzo umuwi. Nakakaramdam siya ng pag-aalala, lalo pat nasa syudad si Athena at nakakapasok yun sa mansyon. Baka anong ginawa sa anak niya? Napaparaning siya. Kanina niya pa gustong lapitan si Enzo para kumprontahin at kamustahin si Gabriel. Pero tulog pa ito sa kabilang silid at maaga siya nagpunta dito sa dalampasigan. You get up early. Isang baritonong boses ang dahilan ng pagtayo niya. He is wearing black fitted shirt. Humuhulma ang muscles nito sa tiyan at balikat, matching with the gray board short revealing his hairy legs. Uuwi na ba tayo? Agaran siyang lumapit dito. Kanina pa siya handa. Nakakunot ang noon nitong nakatitig sa kanya. Why? Napaawang ang bibig niya. May kakaiba sa tono nito pero di niya agad napansin. Iniintay na ako ng anak ko. Malamang kaya gusto ko nang umuwi. Nanliit ang mata nito. Our son. It's our son. Teach yourself to include me when it comes to Gabriel. He's not yours alone. May bigat sa uri ng tingin na ipinukol ito sa kanya. Naparanok siya. Makakauwi na ba tayo? Hindi niya na ito kayang tingnan ngayon. Masisisi ba siya nito? Nasanay siyang palakihin mag-isa si Gabriel. Simula pagsilang ng bata hanggang umabot sa gantong edad, hindi kailanman sumagi sa isipan nila ang tungkol kay Enzo. Kung dito nagpakita sa probinsya noon, baka tahimik pa rin silang namumuhay doon ng bata. At baka nga tuloy na nilang nakalimutan ang ama ng anak niya. Not yet. Nakontak ko na rin ang nagbabantay kay Gabriel. Our son is okay. You can talk to him after our breakfast. Nanatili ang kadiliman sa mga mata nito kahit pa kalmado ito. The aura of being Enzo Vitello. He can command his men with his voice of authority, power and danger. Seems like screaming out of him. Napaisip tuloy siya. Is this dangerous man have a weakness? And who? Kung ayaw mo bang pumasok, you may go back, seat again on the sheet. Tama ito. Ayaw niya pang bumalik sa loob. Masyado pang maaga para sa agahan. Samantalang ayaw pa pala nitong umalis sila sa isla. Umupo siya ulit sa sapin. Kaya lang nang umupo bigla si Enzo sa bandang likod niya. Nasa magkabilang side niya ang mga hita nito at tila ikinukulong siya. Bigla siyang sinalakay ng kaba. Akma siyang tatayo para lumayo pero napigilan nito ang bewang niya. Pumulupot ang braso nito sa bewang niya dahilan ng pagsinghap niya. Kasunod niyon ay ang pagbaon ng mukha nito sa bandang leeg niya. Tila bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa likod niya, paakit sa batok. Ano bang ginagawa mo? Umamin pa lang itong gusto siya pero hindi ibig sabihin noon ay okay na sa kanyang ganitong galawan ni Enzo. I have a lot of things to ask and let me hug it this way, Serena. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa leeg niya. Gumalaw siya para kumalas, pero mas sinigpitan pa nitong yakap, kaya't napabuntong hininga na lamang siya. May girlfriend ka, Enzo. Sinaktan mo si Athena sa ginagawa mo. May relasyon kayo tapos niyayakap mo ibang babae? Umungol ito at binaon pang mukha sa leeg niya, kaya't napasandal siya sa dibdib nito. She offered herself to me. I never did. And I am mad at you. Ang tagal mong nakabalik. Iniisip ko na enjoy mong pagsama kay Miguel. Masyado ka nagtagal doon. Umahon ng iritasyon sa dibdib niya nang malalang panahong yon. Matagal nakabalik. Kung makapagsalita para nagbakasyon lang siya at umuwi. Ayaw niya mag-open up tungkol dito kay Enzo pero mukhang pinagbibigyan siya kayo ng pagkakataon. Pumapatay ka, Enzo. Sinong hindi maghahanda para makabalik? Pwede mo akong patayin kahit kailan mo gusto. Nag-apply ako as katulong para makitang anak ko't makasama. Pero naghahanda na ako nun kaya natagalan ako. Bakit para nag-e-explain siya? Naiirita siya sa sarili. Aha? Nilanghap nito ang amoy sa leeg niya. I can kill you, yes. You have to die moaning my name. With pleasure, Serena. Namilog ang mata niya ng balingan si Enzo. Namumungay ang mga mata nito. Ibang die ang sinasabi nito. Hindi siya ganoon kamangmang para hindi magets kung anong tinutukoy nito. Seryoso ko. Ani ang naniningkit ang mata. Sumilay ang ngisi nito. You baby, I'm listening. Nanunuya ang titig nito. Parati niya itong nakikitang may matigas na aura, ngunit ibang usapan na ngayon nakikita niya itong parang wala sa sarili at namumungay ang matang nakatitig sa labi niya. Lumalayo na tayo sa usapan. Tigilan mo na ako.
Mas pagtuunan mo ng pansin ang nobya mo. Kailan tayo una nagkita? Pag-iiba nito ng topic. Natigilan siya. Napabaling siya sa tubig dagat at tinatangay ang buhangin sa dalampasigan. Hindi kita maalala, so please tell me how we met. Lumunok siya at may dumaang sakit sa dibdib nito ng maalalang kapatid. Ayaw niya na itong banggitin at alalahanin pa. Gutom na ako, Enzo. Akmang tatayo siya pero hindi siya makaalis dahil sa braso nito sa bewang niya. May mga sinabi ang kapatid mo, pero gusto kong marinig mula sa'yo. Ayaw niyang umiyak pero nag-uunahan ng luha sa mga mata niyang pumatak. Yon ang punot-dulo ng lahat na nangyari sa kanya ngayon, kaya siya nasa sitwasyong ito. Simula ayon nang makilala niya si Enzo. If you're not comfortable, maghihintay ako kung kailan handa ka na. Anito't kinuha ang kamay niya para paglaruan ang daliri niya. Malaki ang kamay nito't mas maugat. Sobrang layo ng agwat ng kamay niya. Gusto kong marinig ang lahat. Mula sa unang pagkikita natin until the day you give birth to our Gabriel. Bakit gusto nitong malaman pa iyon? Bakit bigla ito nagkakainteres sa mga bagay na iyon? Pinahid ng matigas itong kamay mula sa pisngi. Sa luha niya. Ingat na ingat at tila mababasag siya. Please, tell me soon if you are ready. Tanaw ng yacht sa unahan. Ang mga ibong sumasabay sa pang-umagang hangin. Malumanay ang hampas ng alon sa dalampasigan. Binubura bawat marka sa buhangin. Sana gano'n na lang. Sana kayang buharin ng tubig dagat ang marka ng kahapon. Dahil ayaw niya sanang balikan. Pero tinutulak siya pabalik doon. Wala si Asmodeus Rojo sa mansyon. Nakabalik na raw sa syudad. Dapat babalik na rin sila ng syudad. Wala na pala doon ang katransaksyon ni Enzo. Hindi pa talaga tayo uuwi? Nalilito niyang tanong. May kinikidnap ba na pinapauwi ka agad? Pasimple nitong isinubo ang steak at uminom ng wine. Hindi ka uuwi. This is your punishment. Kumunot ang noon niya. Bakit? Ano bang kasalanan niya? Nababaliw na talaga to. Hindi mo alam kung gaano ko gustong basagin ang mukha ng lalaking kasayaw mo sa club ng gabing iyon? You cannot even dance in front of me tapos ibang lalaki? May iritasyon sa mga mata nito. Enzo, inutusan ako ng kababata mo. Malumanay niyang sabi. You're almost showing your soul in front of that bastard? You're almost naked. Well, you can't even wear those dresses I gave to you? Ang sinasabi ang mga damit dati nirereklamo niya. Masyado maikli at hantad na hantad. Sinuot ko naman na. Ngumuso siya. Yeah, sinuot mo nung may bisita ako. Nagtiimbagang ito. Naalala pa niya kung paano siyang tingnan noon ni Enzo na parang galit. Sinuot niya naman damit na binigay niya dito, dati kahit labag sa loob niya. Kasi sinabi mo, giit niya. At wala na siyang choice noon na lahat ng damit na laman ng walk-in closet puros maikli. Di niya naman dinala iyon nung umalis siya. You are free to wear those things now. Wala makakakita sa'yo kahit pa maghubad ka sa harapan ko. Kumunot ang noon niya. Enzo, umuwi na lang tayo. Kinakabahan na siya sa pupuntahan ng usapan nila. Parang may duda na siya. Tiyak na hinihintay ka na rin ng nobya mo. Ibinaba nito ang tinidor, sinimsim sa wine glass. My girlfriend is here, he huskily said. Pagkatapos niya na-contact ang bata at napanatag ang kalooban niya. Maayos naman to at hindi pa naman daw nagkakadalaw si Athena doon. Paniguradong alam nun kung nasan ngayon si Enzo. May malaking bathtub sa salid na ginagamit niya. Wala siyang balak lumabas. Hindi niya kayang pakiharapan si Enzo ngayon. Hindi niya kayang pakinggan ang mga lumalabas sa bibig nito. Gusto niyang baliwalain pero hindi niya magawang maapektuhan. Pinuno niya ng tubig ang tub bago lumablob. Sumandal siya sa gilid niyon at pumikit. Di niya lubos sa kalaing masarap sa pakiramdam ang ganoon. Tila panandalian niyang naranasan ang karangyaan. Hindi niya naman hiniling pero kusang dumating. Na-enjoy niya ang pagbababad hanggang sa nakatulugan na at hindi niya na malayang dumaustos ng paunti-unti ang katawan palubog sa tubig. Pero isang kamay ang pumigil sa kanya para magising siya at magulat nang bumungad sa kanyang nakadungaw na si Enzo. Sleeping here is not a good idea. May iritasyon sa mga mata nito. Enzo? Ani ang parang nananaginip pa. Sinikop itong katawan niya at ilang saglit, nakaramdam siya ng malambot na kama. Nakasuot ng polo dress si Enzo. Nakatupi hanggang siko at slacks pambaba. Mukhang may pinuntahan at ngayon lang nakabalik. Wala naman nagsabi sa kanyang umalis ito o baka pinuntahan si Athena. Pinapaasa lamang siya nito, alam niya. Hindi naman sa umasa dahil pinipigilan niyang umasa. Kaya lang baka pag pinagpatuloy niyang ganito'y baka nga isipin niyang totoo ang mga sinasabi nito. Hindi siya nag-abalang takpan ng kahubaran.
Ano pa nga bang itatago niya? Ilang beses nang may nangyari sa kanila noon. Ngayon pa naman ba siya magre-react? Halatang kinukulangan nito kay Athena at sa kanya humihirot. Dinadaan lang nito sa bulaklak nito mga salita para makuha ulit ang loob niya. Hinubad nito ang damit dahil nabasa ayon nang buhatin siya. Bahagya siya napaiwas ang tingin nang bumungad sa kanyang mamasal nitong likuran. Patungo ito ng banyo at mukhang dun pa magsa-shower. Ano ba ang nakita nito sa kanya para siya pang naisipan nitong utuin? Hindi naman siya sobrang nakakaakit tulad ni Athena. At halatang si Carrie ang may gusto rin dito. Isa pa yon, maganda, sophisticada, makinis at sobrang ganda. O sadyang gusto lang nitong bilugin ng mga babaeng tulad niya. Kapag siya ang nahulog, bibigay niyang lahat. Kapag siyang niloko, walang maiiwan sa kanya. Mauubos siya. Kaya natatakot siya sa pag-ibig niya. Bumangon siya ng kama, hinawakan ang seradura ng banyo. Kung ibibigay ba niya ang gusto nito, magsasawa din to? Titigilan ba siya nito kalaunan? Napananok siya at pinihit ang seradura. Natanaw niya ang glasa siyang dingding ng shower. Nasa loob si Enzo. Kahit sa labas, kita ang matikas itong tindig. Maririnig ang lagaslas ng tubig. Dahan-dahan siyang lumapit doon. At nang marating ang pinto niyon, dinaanan niya ng haplos ng babasaging dingding ng shower bago niya tinulak ang pinto niyon. Blur. Agad niya nakita si Enzo nakasandal sa dingding, nakatingala at nakapikit. Dinadama ang tubig ng shower na tumatama sa katawan. He is naked, and his erection was shamelessly showing.